Secret XPG. Ayan na, malapit na ako matapos. Pasigaw na sinabi ng asawa ko habang pinapaligaya ko siya. Ako din, love. At maya-maya lang ay, ang galing mo talaga? Sabi ng aking asawa. Sagot ko naman ay, ikaw din, love. Parang sobrang iba ka ngayon. Gusto ko talaga lagi kang pinapaligaya, love. Sabi ng aking mister. Tawagin niyo na lang akong Danica. 28 years old na ako. Tawagin nating Samuel ang mister ko. 34 years old. Gwapo din naman at isang senior IT system administrator sa isang call center sa Ortigas. Sa isang multinational na construction company sa Makati naman ako nagtatrabaho bilang account development executive. Na halos foreigner na Asyano ang mga kasama namin. Sa isang lugar ng Bangkal, Makati kami nakatira. 25 years old pa lang ako nang bigla ang ikasal kami ni Don. Nabuntis niya ako dahil sa pagiging mahilig naming magpaligaya. Love ang tawagan namin sa isa't isa. May isang anak na at cesarean delivery. Kahit nanganak na ako, ay maalaga pa din ako sa aking katawan. Sexy naman ako at makinis din ang aking kutis. Hindi rin halata ang aking edad dahil mas bata akong tignan. Napapatunayan ko ito dahil tuwing magpupunta ako sa mall o ibang lugar at nakabihis ng mga usong pangbagets na damit ng babae, ay hindi lang minsan may nakikipagkilala sa akin na mga lalaking nasa kolehiyo pa lang o yung mga mas batang binatang empleyado. Ipinapakita ko na lang ang aking wedding ring sa mga nakikipagkilala at nakangiti silang aalis. Pag may kaseksihan ang aking suot, ay lagi akong pinagtitinginan ng mga lalaki kahit kasama ko ang aking asawa. Proud na proud ang aking mister na para bang sinasabi na sorry hanggang tingin na lang kayo. Laki ako sa konserbatibong pamilya kaya wala akong boyfriend na naka-score sa akin noon. Pwera na lang kay Samuel na mahal ko at sa kanya ko lang naisuko ang pinakaiingatan ko maski hindi pa kami kasal. Kay Samuel ko natutunan ang halos lahat ng alam ko. Mahilig kaming pareho pero sa aming dalawa lang namin inilalabas lahat ng iyon. May pagmamalaki din ang kay Samuel, kaya kontento ako sa buhay mag-asawa namin. Ugali naming mag-asawa na magkwentuhan ng mga kakaiba sa tuwing kakatapos pa lang ng una naming bakbakan. Napag-uusapan namin na maganda sigurong magpaligaya sa ganitong lugar o kaya maganda yung ibang estilo. Gustong gusto ko din itanong sa kanya ang mga kaganapan niya noong binata pa siya. Dahil may pagkababaero siya noong hindi pa kami kasal. Minsan naman ay kinukulit ko pa siya, baka ngayong mag-asawa na kami ay may sideline pa siyang ginagawa. Sabi niya ay lipas na siya sa ganon, pero inaamin niya na napapatingin pa din siya sa ibang mga babae. Pag ako naman ang tinatanong niya, ay sinasabi ko na hanggang hawak at halik lang ang inabot ko sa mga boyfriend ko dati. Pero kahit ganun lang, ay gusto pa niyang idetalye ko at nararamdaman ko na masigla ang aming pagtatabi sa gabi pagkatapos kong idetalye yun. Ito ngang huli ay may mga ganap kami ni Samuel na parang demonyo siya sa saya habang pinapaligaya niya ako. Kaya tinanong ko siya kung bakit ang galing-galing niya. Ini-imagine lang daw niya yung mga pangarap naming mangyari. Ganun ba yun? Baka naman may iba ka nang ini-imagine na babae, love, ha? Biro ko naman. Nakangiti lang naman si Samuel. Sabay sabi ko na okay lang na mag-imagine siya basta't sa akin niya lang gagawin. Ang totoo at natutuwa din ako kapag magana siya. Isang gabi na wala si Samuel dahil night shift ng 3 araw, ay napansin ko na parang bukas ang computer namin sa bahay.
dahil may ilaw sa CPU. Pero nag-standby ang monitor kaya parang sarado. Nang nagalaw ko ang mouse ay lumitaw ang screen. Puro mga nakasave na HTML document o mga website address. Isa-isa kong binuksan at nagulat ako dahil ang mga topic o sites ay tungkol sa cheating wife. True confessions ng mga babaeng may asawa. Binasa ko at nakakaintriga nga ang mga istorya tungkol sa mga natutuksong babaeng may asawa na napatol sa hindi nila asawa. Mga may asawang nagpapalitan ng partners at marami pang iba. Nakakapagpasabik nga pero naisip ko na malayo kong gawin yun bilang babae na may asawa dahil pinapahalagan ko ang pagiging buo ng isang pamilya at pinalaki ako ng mga magulang na konserbatibo. Naisip ko naman na hindi kaya ito ang pampamotivate kay Samuel, kaya ganun na lang siyang kagaling. Hindi ako selosa pero parang nakakaramdam naman ako ng pagsiselos dahil baka may nagugustuhan na babae si Samuel na may asawa. Minsan nang makatapos kami ng isang super sayang gabi, ay nasabi ko yung tungkol sa mga website address na nakita ko sa pinakatatago-tago niyang folder sa computer namin. Inamin niya nga na yun ang kanyang ini-imagine na mga istorya kaya kakaiba siya kapag nagkakatabi kami. Baka naman may gusto ka ng babae na may asawa na. Halatang selos na sabi ko. Tumawa lang si Samuel at sinabing hanggang sa pagbabasa lang ang pangarap na yun. Talaga ha, Samuel? Baka nagsasawa ka na sa akin at naghahanap ka na ng ibang putahe. Actually, love, hindi ganun. Kabaliktaran ang iniisip mo. Sabi ni Samuel sa akin. Ang ini-imagine ko ay ikaw. Ikaw pa rin yung babaeng may asawa at pinapaligaya ka ng iba. Kaya napakasigla ko sa tuwing nagkakatabi tayo. Parang nagulat naman ako at tinampas ng mahina si Samuel. Love ha, hindi ko naman gagawin ang magpaubaya sa iba. Imagination nga lang yun. Sabi ni Samuel at inakap na niya ako at hinalikan. Nauwi na naman sa masayang gabing iyon. Pero habang pinapaligaya ako ni Samuel ay iniisip ko ang idea niya. Siguradong ibang lalaking katauhan naman ang nasa isip niya na kasama ako. At parang sobrang nakaramdam naman ako bigla ng oras na iyon. Kakaiba ka ngayon, love. Bigay na bigay. Sabi ni Samuel. Nag-imagine ka din siguro. Nakatawa niyang sinabi. Pabiro ko lang siyang sinagot. Oo, nag-imagine ako ng iba kanina. Kaya siguro kakaiba ako. Para namang umaliwalas ang mukha ni Samuel at sinabing, Talaga, love? Hoy, Mr. Samuel, parang ngising demonyo ka dyan ah. Anong akala mo sa akin? Nabibigay na lang sa kahit sinong lalaki? Nakangiti niyang sinabi na, Hindi naman yung kahit sinong lalaki. Yung magugustuhan mo syempre. Aba, ang asawa ko, gusto nga ako para sa iba. Siguro gusto mong gawin ko yun dahil gusto mo nga makakuha ng ibang babae para malaya ka at hindi kita susumbatan. Nagkurutan kami at biroan na lang hanggang sa humantong pa kami ng isa pa at pagkatapos ay tuluyan na kaming nakatulog. Lumipas na normal ang mga araw pero pala isipan pa din sa akin ang pangarap ni Samuel. Ang asawa ko pa lang ang nakakatabi ko sa gabi sa buong buhay ko na wala ng iba. At minsan naiisip ko na din kung ano kaya ang pakiramdam na makatabi ang ibang lalaki. Gusto niya kayang totohanin ko yun? Dahil sa natanim na din sa isip ko ang idea ni Samuel ay nag-imagine na din ako ng ibang lalaki habang kasama ko ang asawa ko. Natutuwa na din ako at nag-i-imagine na ako ng mga type kong artista, mga dati kong boyfriend, pati nga yung pogi at macho ko na pinsan ay ini-imagine ko na. Isang araw sa opisina, sinabihan ako ng boss ko na hapon.
Tawagin natin siyang Mr. Kenji na may bagong account na ipinapahawak sa akin at sa team ko. Gandahan ko daw ang pag-aasikaso para sigurado na masundan pa ang transaksyon namin sa kumpanya na ito. Noong una ay puro yung matatanda na may-ari ng kumpanya at mga tauhan niya ang nagpupunta. Inaasikaso kong mabuti. Normal sa mga lahat ng nakatransaksyon namin na minsan ay lumalabas na magkakasama sa gabi ang grupo nila at grupo namin para mag-relax. Noong naabot ko na ang kasalukuyang posisyon ko, naka-level na din ng manager, ay hindi rin maiwasan na maimbitahan din ako ng solo na date ng ibang kalalakihan sa kabilang kumpanya. Pag ganoon ay nagpapaalam ako kay Samuel at siya pa ang namimili ng isusuot. Minsan nga ay sobrang sexy ang pinipili niya at binibiro ko pa si Samuel na balak mo yata akong ipamigay. Sobrang sexy kasi nito. Kasi naman ganun na nga ang nangyari sa kadate ko na hindi mapakali sa pagtingin sa buong kaseksihan ko at hindi na makakonsentrate. Ikinakwento ko lahat kay Samuel yung hindi mapakali ang kadate ko sa pagtingin ng kaseksihan ko. Ang resulta ay siguradong napakasayang digmaan ang aabutin ko kay Samuel. Napapansin ko lang sa mga huling solo date ko ay may ilan na umaaya na sa akin ng isang gabi lang. Pero syempre, mahinahon na tinatanggihan ko naman. Pero nang umuwi na ako at sinabi ko yung may date na akong nagpapahaging ng isang gabi ay halos nakaapat kami ng gabing yun ni Samuel. Samuel, my love, ibang klase ka ngayon ha. Matindi ba ang dating sa'yo na may lalaking humiling na makasama ako? Nakangiti lang siya. Nakaramdam daw siya ng husto nang sabihin ko yun. Kaya naitanong ko na, Samuel, gusto mo ba talaga akong mapaligaya ng iba? Mahina lang ang sagot niya. Hanggang imagination ko lang naman yun, love. Pero nararamdaman ko na nahihiya siyang sumagot ng oo. Pakiramdam ko ay ayaw niya siguro akong magtanong na parang nagpapaalam. Ang hinihintay niya siguro ay sasabihin ko na lang na gusto kong gawin ang inaasam niya. Dahil dati-rati ay ang hirap magpaalam kay Samuel pag may solo ako na date kahit kasama sa trabaho ko yun. Pero mula nang ganun na ang pangarap niya ay ang daling magpaalam. At siya pa ang namimili ng susuotin ko at napaka-sexy pa. Parang gusto niya talagang may mag-asam sa akin na ibang lalaki at baka sakaling bumigay ako pag inaya ako. Isang hapon sa opisina, halos uwian na ay nagmamadali akong pumunta doon sa kwarto na inilaan namin sa kumpanyang katransaksyon namin dahil may papalitan akong pahina sa report na ibinigay ko sa kanila. Kumatok ako sabay bukas ng pinto. Wala na yatang tao. Pumasok ako ng ilang hakbang at may nakita akong lalaki na nakatalikod may kausap sa telepono. Hinintay ko siyang matapos at nang humarap ay lumapit sa akin. Matangkad, kayumanggi at maganda ang katawan. Wow, ang pogi at type ko. Sabi ko sa sarili ko at nagpakilala siya. Hi, I'm Reynold Coronel, son of Mr. Henry, the owner of TransAsia. Parang na-hypnotize ako sa kanyang magandang ngiti at boses. Napakagandang lalaki niya talaga. I'm Danica. Sabi ko, nakipagkamay siya sa akin. Medyo may kahigpitan makipagkamay. Alam ko ganoon makipagkamay ang mga negosyante. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang hindi ko maipaliwanag nung panahon na iyon. So ikaw pala si Danica. Tama ang kwento ng mga tao ko. Maganda ka nga at sexy. Sabay hinagot niya ako ng tingin. Parang na-conscious naman ako sa ginawa niya. Nagpaalam pala ng maaga ang mga tao ko dahil meron silang kasamahan sa opisina na magbibigay ng blowout.
Naupo kami at nagkwentuhan ni Reynold. Nasa US ang father ko, kaya ako muna ang mamamahala sa business ng mga kumpanya natin hanggang sa pagbalik niya. Napag-alaman ko na 35 years old naman siya at binata pa. Pabalik-balik lang siya sa Pilipinas dahil siya daw talaga ang namamahala sa negosyo nila sa US. Makwento si Reynold kaya nakikinig lang ako at full eye contact talaga ako sa kanya. Lalo siyang gumagandang lalaki habang mas matagal mo siyang tinititigan. Biglang sabi niya na, "Ang sexy mo naman, office uniform ba yan?" Nakadekwatro kasi ako ng oras na yun. Pasimple ang likot ng kanyang mga mata. Sumagot na lang ako, "Yes, office uniform namin to at ganito ang gustong style ng mga manyakis na mga boss naming Hapon." Pabiro kong sabi at parang hindi na lumayo ang usapan ay tumayo na ako at nagpaalam. "Wait Danica, gusto ko pa matutunan ang takbo ng venture ng mga kumpanya natin. Pwede bang pag-usapan natin over dinner?" Tamang-tama at gutom na din ako ng oras na yon at pumayag na akong makipag-dinner kay Reynold. Paglabas ng kwarto ay binuksan niya ang pinto at naramdaman ko ang mahinang pagdampi ng kamay ni Reynold sa likod ko. Nasenyales na ako na ang pinapauna niyang lumabas ng pinto. Hindi niya inalis ang kamay niya hanggang hindi kami parehong nakalabas ng pinto. Hindi ko na binigyan na mali siya ang ginawa na yun ni Reynold. Dinner nga lang ang nangyari at kwentuhan tungkol sa buhay. Pero halos nakatitig lagi sa akin si Reynold ng mga oras na magkasama kami. Nang matapos kami ay hinatid pa niya ako sa bahay. Nakita siguro ni Samuel ang pagkakahatid sa akin ni Reynold dahil siya namang dating ng sasakyan niya at ipinagbukas ko pa ng gate ng garahe namin. Bumaba siya at hinalikan ako at sabay tanong na sino yung naghatid sa akin. Sinabi ko na lang na yung kliyente namin ay hinatid ako dahil inabala nila ang pag-uwi ko. Nakangiti si Samuel. Sinagot ko naman na, "Anong akala mo? May kadate ako at may kwento naman ako sa'yo." Sabay hampas sa kanya. Pero nang gabi ding yun, syempre hindi naman ako magrereklamo dahil nakinabang din naman ako. At sigurado kong inimagine niya si Reynold dahil sa nakita niya itong naghatid sa akin. Medyo napapansin ko na hindi na din binabanggit ni Samuel ang ibang lalaki pag nag-uusap kami. Hindi kaya dahil wala siyang makita sa akin na interesado ako? Mabuti naman nasabi ko na lang sa isip ko. Hindi ko ata kayang totohanin. Dumaan ang mga araw. Nakikita at nakakausap ko na ng madalas si Reynold. Para namang lumalakas ang atraksyon ko sa kanya dahil sa lagi kaming magkasama. Hindi naman nalihim sa akin ang mga pasulyap at mga hagod ng tingin ni Reynold pag nasa office kami. Hindi na nga ako nako-conscious pag tinititigan niya ako. Parang gustong-gusto ko pa nga na i-display kay Reynold. Hinahayaan ko na lang siya, total hanggang tingin lang naman siya. Normal na nag-uumpisa ito, pero sa bandang kalagitnaan ay si Reynold na ang pumapasok sa aking imahinasyon. Habang nagpapahinga kami ni Samuel, ay nasabi niyang sobrang ganado siya. Nangingiti lang ako at sinabing, "Ewan ko ba love, pero bago ako makatulog ay napapaisip na ako. Kay Reynold, ano kaya?" Lagi na lang si Reynold ang naiisip ko. Pero habang nai-imagine ko si Reynold, ay napansin ko naman ang pagiging iba sa akin ni Samuel. "Ikaw love ha, hindi ka na kasing sigla ng dati sa tuwing magtatabi tayo." Sita ko kay Samuel. "Ganun ba love? Medyo wala pa ako ma-download na bagong kwento na pagkukunan ko ng inspirasyon." Malumanay at walang ganang sabi ni Samuel. "Gusto mo love, ako ang mag-download pag may time ako. O
O kaya bibilhan kita ng magazine na may ladies confession. Nakita ko sa mall noong isang araw. Wag na, maaabala ka lang love. Wala lang akong time mag-browse ngayon. At hindi naman lahat ng kwento ay type ko. Malalaman ko lang na type ko ang istorya kapag habang binabasa ko at doon tumataas ang pagkasabik ko. Sabi ni Samuel. Sige, ikaw ang bahala love. Ang gusto ko lang naman ay ang maging super sigla ka din lagi pag nagpapaligaya tayo. Dahil ako naman ang nakikinabang. Sabi ko naman kay Samuel. Nginitian lang ako ng asawa ko at tinulugan na lang niya ako. Isang Biyernes, wedding anniversary namin ni Samuel at nag-advance siya ng night shift noong isang gabi para magkasama kami ngayong gabi para mag-celebrate. Nang malapit ng mag-uwian ay sinabihan ako ni Mr. Kenji na kailangan ko siyang samahan sa isang dinner na hinanda ng kumpanya nila Reynold. Dahil dumating na ang tatay nito at nasisiyahan sa takbo ng transaksyon sa pagitan ng aming mga kumpanya. Hindi daw pwede yung isang manager na hapon at ayaw niyang pumunta nang walang kasama. Mr. Kenji, wedding anniversary ko po ngayong gabi. Si Miss Grace na lang po. Sabi ko. In charge ka sa account na to, kaya ikaw talaga ang kailangan kong papuntahin. Bibigyan kita ng malaking bonus para sa account na ito. Sumama ka lang sa akin at magbibigay ako ng regalo para sa anibersaryo nyo. Ipagpaliban mo na lang bukas ang celebration mo ng asawa mo. Umuwi ka ngayon at gamitin mo ang kotse ko at magpalit ka ng formal na damit pang gabi. Parang naguguluhan ako at nalilito kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon kay Samuel. Habang nasa sasakyan ay tamang-tama namang tumawag sa cellphone ko si Samuel. Love, merong aberya sa mga server namin dito sa opisina. Makakauwi ako mamaya pa at magmamadali lang din ako makabalik dito sa opisina pagkatapos naming lumabas. Pwedeng postpone muna yung celebration natin bukas para hindi na ako uuwi at nagmamadali. Sorry ha. Nakahinga ako ng maluwag. Sinabayan ko na din ng paalam. Kung ganun love, ay pwede na lang akong pumunta sa isang okasyon na nag-imbita sa aming kumpanya. Ang sambit ko sa kanya. Love, may regalo ako sa'yo. Damit na gagamitin mo talaga ngayong gabi. Yun na lang ang isuot mo. Sabi naman ni Samuel. Ang sweet naman ng love ko, may regalo pa? Sagot ko naman. Nang makarating ako sa bahay ay naligo ako agad at nang matapos ako ay nakita ko sa ibabaw ng kama ang regalo ni Samuel na evening dress at may terno pa na mga black na lace na bra at high cut na lace na panty. Siyempre isinuot ko muna yung terno na lace na bra at panty. Sobrang nipis, makikita mo na din ang mga dapat matakpan. Maski mismo ako ay nakadama habang tinitignan ko ang aking kaseksihan sa salamin. Isinuot ko na din ang black na damit. Manipis ang tela, spaghetti strap, litaw ang hulma ng hinaharap ko. Ahapit sa bewang at medyo luluwag hanggang laylayan, mataas lang ng kaunti sa tuhod. Lumitaw ang kurbada ng kaseksihan ko at lumitaw lalo ang kaputian ko. Tinawagan ko si Samuel at pinasalamatan. Nag-I love you ako. Binati siya ng happy anniversary at nag-sorry ako dahil wala pa akong regalo sa kanya. Pero actually ay binili ko na yung magazine na special edition. Binati din naman ako ni Samuel at sinabing hayaan na yung regalo. Uwian ko na lang daw siya ng kwento para kinabukasan. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ikaw Samuel ha? Mamaya ay may makapick up nga sa akin dahil napaka-sexy nitong suot ko na regalong damit mo sa akin. Sige ka. Eh di mabuti. Joke lang. Sabay sabi ni Samuel. Loko-loko ka talaga love. Babay na nga at ingat ka dyan. Nasabi ko naman.
Nang pumunta na ako sa kotse ng boss ko na naghihintay sa akin, ay pati yung driver niya ay, "Wow naman ma'am, the best talaga kayo. Wag mo na nga akong bulahin at umalis na tayo at hinihintay na tayo ni Mr. Kenji." Dinaanan naman namin ang boss ko sa opisina at pumunta na kami sa isang sikat na hotel sa Makati. Pati si Mr. Kenji ay panay ang sulyap sa akin at napapababa din ng tingin. Pagdating sa restaurant ng hotel, ay nakita ko agad sila Reynold at father niyang si Mr. Henry. Nahagod ako ng tingin ng mag-ama, pero mas nakakapaso ang tingin ni Reynold. Ang ipinagtaka ko lang ay akala ko maraming tao sa kumpanya nila, pero 4 lang pala kami. Nag-umpisa nga kaming mag-dinner, kwentuhan tungkol sa transaksyon at negosasyon, pero sa posibleng mga susunod na transaksyon. Panay puri naman ang tatay ni Reynold sa akin dahil maayos ang naging takbo ng negosyo ng mga kumpanya namin. Makalipas pa ang ilang oras ay nakaramdam na ako ng pagkainip. Halos si Mr. Henry at Mr. Kenji na lang ang nagsasalita. Napansin siguro ni Reynold na naiinip na ako, kaya binulungan niya ako na kung gusto ko daw na lumipat kami sa music lounge ng hotel para hindi ako maboard. Tumango lang ako at ipinaalam ako ni Reynold sa boss ko at sinabing siya na din daw ang maghahatid sa bahay ko sa pag-uwi. Umayag ang boss ko at nagpasalamat sa pagsama ko sa kanya at sinabi pa ni Mr. Kenji na, "Miss Danica, i-entertain mong maigi si Mr. Reynold." At nakangisi na parang may ibig sabihin. Sa music lounge ay umorder ng inumin at makakain si Reynold. Nagkwentuhan kami at nalaman ko na 2 araw na lang pala siya sa Pilipinas at babalik na sa US. Doon na nga daw siya naka-check-in sa hotel na iyon sa last 3 days niya dahil kasama sa package ng travel agency. Patuloy ang kwentuhan namin at napaparami na din ang nainom ko. Napapansin ko na panay sulyap niya sa aking hinaharap at panay na ang papuri sa akin ni Reynold. Nahanga siya sa aking pangangatawan at kaseksihan. Ano daw ang sikreto ko at ganun pa din daw ako kaseksi. Hindi ko alam kung dahil sa nainom ko ay nag-iba ang pakiramdam ko o doon sa mga papuri ni Reynold. Iba na ang dating sa akin. Minsan lumakas ang tugtog at pagkanta ng banda ay may sinasabi si Reynold sa akin pero hindi ko maintindihan. Sinabi na lang niya na doon na lang sa kwarto niya sa hotel namin ituloy ang inuman namin para tahimik at dahil may ibibigay din siya na envelope para sa boss ko at para sa akin na din na nakalimutan niyang ibaba kanina sa dinner. Sinabi ko na lang na okay pero huwag na lang uminom. Kunin na lang ang ibibigay sa amin ng boss ko at ihatid niya na lang akong pauwi. Hindi na ako sinagot ni Reynold at nagtungo na kami sa kwarto niya. Nang nasa loob na kami ng kwarto ni Reynold at sinabi kong ayaw ko nang uminom at magjujuice na lang ako at magkwentuhan sandali bago daw niya ako ihatid sa bahay. Tumango lang ako at naupo sa may sopa. Inabot niya ang mga envelope at nilagay ko na sa bag ko. Tinungo naman niya ang mini ref at kumuha ng juice at beer. Kwentuhan kami ni Reynold at maya-maya ay napupunta ulit ang usapan namin tungkol sa kaseksihan ko. Alam niya daw kung bakit sexy at blooming ako. Alaga daw ako sa dilig ng mister ko. Nangingiti lang ako at nasabi na lang na ganun ba yun. Oo, maniwala ka sa akin. Kita mo ako, bata pa din tignan. Kasi lagi din akong may dinidiligan. Nakakabata talaga pag laging nagpapaligaya ang isang tao. Sabi ni Reynold. Nakaramdam ako sa mga sinabi ni Reynold. Ganun pala yun? Ang pilya kong sinabi. Alagang-alaga nga ako sa dilig ng asawa ko. Paano yan Reynold? Binata ka naman. Paano ka laging may nadidiligan?
Di naman kailangang may asawa ako para may madiligan ako lagi. Sabay ngiti niya. Ang daming madidiligan dyan o gustong magpadilig. Kanina pala sa bar, di mo kasi narinig, Danica. Sinabi ko nga na ang kaseksihan na meron ka. Masubukan ko lang ay pwede na ako mamatay. Medyo natigilan ako. Naisip ko ang pangarap ni Samuel tungkol sa may asawang babae na magpapaubaya sa hindi nila asawa. Na ako ang may asawa na babae na iyon. Parang sitwasyon namin ni Reynold na mga oras na iyon ay ganon ang mga nababasa ko sa mga kwento na gusto ni Samuel. Naalala ko din ang sinabi ni Samuel na hindi sa kaninong lalaki. Yung gusto ko lang. Type ko nga itong si Reynold. Naisip ko bigla na may kukwento ako kay Samuel. Ito ang regalo ko sa kanya sa anniversary namin. Na ikatutuwa niya pag pumayag ako kay Reynold. Alam kong gusto niyang gawin ko iyon. Ayaw lang niyang manggaling sa kanya. Sa sarili ko naman ng oras na iyon ay buo ang loob ko. Gusto kong maranasan sa iba. Kay Reynold, aking kagustuhan ito. Hindi na dahil sa kagustuhan ng asawa kong si Samuel at sigurado kong babalik ang sigla ng asawa ko kapag nagkatotoo na ang pangarap niyang mapaligaya ako ng iba. Narinig ko ang sinabi ni Reynold na, "Sorry Danica ha, tumahimik ka tuloy. Di ko gustong ma-offend ka sa sinabi ko. Matindi lang ang dating mo sa akin. Una pa lang kitang nakita ay gusto ko na ang kaseksihan mo." Tinitigan ko si Reynold at mahina akong sinabi na gusto mo ba talaga ako, Reynold? Hindi na sumagot si Reynold. Tumayo siya, lumapit sa akin at itinayo ako. Hinalikan niya agad ako sa labi. Iba ang nararamdaman ko. Parang kinukuryente dahil sa iba ang nagpapasaya sa akin. Umiti lang ako sa mga sinabi ni Reynold pero kakaiba ang nararamdaman ko sa tingin ng lalaking hindi ko asawa. Lalo na at si Reynold pa lang ang ikalawang lalaki na makakakita ng pinakatago-tago ko. Swerte talaga ng asawa mo. Sambit ni Reynold. Reynold, ikaw pa lang ang pangalawa. Talaga, Danica? Ang swerte ko pala sa gabing ito kung ganun. At makalipas nga ng ilang oras at nang sabay na naming marating ang kaginawaan ay nahiga na siya sa tabi ko. Masaya ka ba, Danica? Oo naman, Reynold. Okay din pala makasubok ng iba. At nagtawanan kami. Danica, pwede pa bang humirit? O pwede bang magtagal pa tayo? Pabiro ko naman siyang sinagot. Oo nga pala, bakit hindi ka pa namamatay? Sabi mo kanina, mapagbigyan lang kita ay pwede ka nang mamatay. Nakatawa siya at sinabing ito lang ang namamatay, sabay turo sa ibaba ng oras na iyon. Inulit niya ang tanong at sinabi ko na kung pwede pa akong magtagal. Dahil nagustuhan ko nga ang bagong karanasan at kakaibang naramdaman ko na makasama ng iba. Umuo na lang ako. Matindi pa din ang nararamdaman ko ng oras na yon, maski habang nagkukwentuhan lang kami ni Reynold. Napansin ko lang na ang tagal na naming nagpapahinga. Ang asawa kong si Samuel, basta nasa kondisyon at ganado, 20 hanggang 30 minutes lang ang pahinga, ay kaya ulit umarangkada. Magkasing edad lang naman sila, nasabi ko. Hindi na ako nakatiis. Nagulat naman si Reynold pero napalitan ng ngiti. Habang abala kami, ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Malayo sa kama, nasa mesa malapit sa sopa. Nang matapos, ay tumigil na din ang pag-ring ng cellphone at sinenyasan akong tignan ang cellphone ko. Si Samuel nga ang tumatawag at pasado 12:00 na pala noon. Tinawagan ko agad siya. Hello Samuel, sorry hindi ko sinagot agad kasi maingay sa music lounge. Kaya humanap pa ako ng tahimik na lugar. Matatagalan ka pa ba ng uwi? Nasabi ko. Parang hinihingal ka, lab.
Sabi naman ni Samuel. Kinabahan ako pero mabilis akong nag-isip ng isasagot. Medyo tumakbo kasi ako nang maghanap ako ng tahimik na lugar. Love, mamayang 4 AM na madaling araw ang uwi ko. Aalalayan ko lang ang mga tao dito at medyo bago pa sila. Ikaw love, matagal pa kayong uuwi? Tanong ni Samuel. Medyo nagkasarapan lang. Maya-maya lang ay uuwi na kami, Samuel, my love. Nang matapos kaming mag-usap, ay bumalik ako sa tabi ni Reynold sa kama. Aalis ka na o pwede pa? Sabi ni Reynold. Napaisip ako, kung tutuusin ay pwede ko nang sabihin kay Reynold na tama na at ihatid niya ako. Pero parang gusto ko na lang masulit ang pagkakataon na makasama ng iba. Naging masaya nga ako sa karanasan ko na iyon. Kaya sinabi ko kay Reynold na meron siyang 3 oras para makapiling pa niya ako. Natuwa naman si Reynold. Nakadalawa na lang kami sa 3 oras na iyon at inihatid na niya ako sa bahay. Naligo ako at nagbihis ng pangtulog. Habang nasa kama ay iniisip ko ang nangyari. Masaya ang naranasan ko na makapiling na ibang lalaki. Enjoy din naman si Samuel na aking asawa. Pero masaya din pala sa iba. Nakukuryente ako habang naiisip yun. Pero dahil sa pagod ay nakatulog na ako. Sabado 10:00 na ng umaga nang magising ako. Nasa tabi ko na din si Samuel at tulog na. Kaming dalawa na lang noon sa bahay dahil Biyernes pa lang ng hapon ay nagpunta ang kasama namin sa bahay. Yung anak ko at yaya niya sa biyanan ko sa Laguna. Naligo na ako at naghanda na ako ng kakainin na pang-almusal at tanghalian na din. Gising na din si Samuel at nakapaligo na rin. Nagbatian ulit kami ng happy anniversary at nagkwentuhan habang kumakain. Tinanong pa niya kung nagustuhan ko yung damit na regalo niya. Sinabi ko na napaka-sexy. Ang dami bang nagtinginan, love? Ang tanong ni Samuel. Oo, love. Kaya conscious ako kagabi. Sagot ko naman. Siguradong luwa ang mata ng mga kalalakihan kagabi. Masayang tugon ng asawa ko. Love, pasensya ka na at magazine lang ang regalo ko ha. Sabi ko naman sa aking asawa. Naku Dani ka my love. Ang mahalaga ay naalala mo akong maregaluhan. Sasabihin ko na sanang, di bali may pambawi ako sa'yo mamayang gabi. Nang biglang nagsalita muli si Samuel. Pero may request ako mamaya habang sineselebrate natin ang ating anniversary, love. Okay Samuel, anything for you my love. At tinalikan ko siya. 5:00 na ng hapon ay lumabas kami para mag-celebrate. Nakaputi na sleeveless ako na dress, cotton na stretchable pa. At may 5 na pulgada ang laylayan sa taas mula sa aking tuhod. Parang mini na din. Pili ni Samuel ang suot ko. Litaw na naman ang kurbada ng kaseksihan ko. Sa Robinson, nanood muna kami ng sine. Nang matapos ay nag-ikot sa mall. Tuwang-tuwa si Samuel pag may tumitingin na mga kalalakihan sa akin. May ibang lalaki nga na alam naming hindi naman aakyat sa pataas na floor. Pero sasabayan kami sa escalator at sa likuran namin pupwesto. Ang sexy mo talaga kasi love. Pasimple ka pang sinisilipan ng mga nasa likod natin. Sabi ni Samuel. Initian ko lang si Samuel. Alam ko na inuumpisa na ni Samuel na pasiglahin ang kanyang sarili. Binulungan ko siya. Ayan love. Ang dami mo ng lalaking pwedeng ilagay sa imagination mo mamaya. Alam mo na ang trip ko love ha. Tugon naman ni Samuel. Biglang nakadama na naman ulit ako ng takot. Pakiramdam ko na hanggang pag-i-imagine lang talaga ang gusto niya na makasama ako ng iba. Kumain kami sa restaurant na puntahan ng mga foreigner. Magkatabi kaming umupo. Sa may parteng loob si Samuel at ako sa may madadaanan ng tao.
at makikita ng nasa kabilang hilera ng table. Nagsalita si Samuel. Lab, sabi ko kanina, may ire-request ako sa'yo. Okay lab, sabi ko anything para sa'yo. Pampagana lang sa anniversary celebration natin. Gusto kong pakitaan mo sila. Medyo nagulat ako ng una pero nginitian ko agad ang mister ko. Loko ka talaga ha? No problem, para sa'yo my love gagawin ko. Thanks love, panibagong trip ko, pandagdag sa pangarap ko sa'yo. Okay, paano ba ang gagawin ko? Mag-cross legs ka love. Sigurado mapapansin yan kapag pumataas ang laylay ng damit mo. Nag-cross legs nga dahil humatak pataas ang laylayan ng damit ko ay lumitaw nga ang malaking parte pati sa may bandang ilalim na halos masilip na din siguro. Isang lalaking foreigner na lumakad sa may daanan ang sumulyap. At sa kabilang hilera ng lamesa ay may isang lalaki na panay ang tingin sa akin. Ibinulong ni Samuel sa akin na yung lalaking panay ang sulyap ang lalaking ilalagay niya sa imagination niya para mamayang gabi. Mukhang Arabo yung lalaki lab, sabi ni Samuel. Binulungan muli ako ni Samuel na alisin ang pagka-cross legs ng paa. Kitang-kita namin ni Samuel na nanlaki ang mata ng lalaki at hindi na inalis ang tingin. Mapapasaya ka siguro maigi ng Arabo na yan, lab. Sabi ni Samuel. Bahala ka na sa imagination mo mamaya, lab. At kinurot ko pa si Samuel sa may baywang dahil tatawa-tawa. Nang matapos kaming kumain, ay sinabi ni Samuel na huwag na muna kaming umuwi. Mag-check-in tayo, lab, para maiba naman ang lugar at ambience. Total ay anniversary naman natin. Okay, lab. Sambit ko. Sa isang class na motel sa Mabini kami nagpunta. Agad naman akong nag-alis na mga dapat alisin at ganon din si Samuel. Lab, pahinga lang muna tayo sandali. At nabusog ako masyado sa kinain natin. Sabi ni Samuel. Binuksan niya ang TV. Inilipat niya sa paborito niyang palabas. May kwento at tamang-tama naman na ang kwento ay babaeng may asawa na pumatol sa hindi niya asawa. Alam ko gusto ni Samuel ang palabas. Kaya nasabi ko na, Lab, bakit hindi ka nahihilig sa panonood na lang kaysa nagbabasa ka pa ng mga istorya sa internet? Lab, iba kasi ang dating ng binabasa. Pwede kong balikan agad yung parte na gustong gusto ko. Kaysa sa pinapanood, mahirap mag-rewind at minsan hindi ko pa naiintindihan yung mga dialogue. Sabi ni Samuel. Umarap siya sa akin at sabay hima sa aking mga hita. Kwentuhan mo na lang ako doon sa mga lalaking napahanga sa kaseksihan mo kagabi para ma-excite na ako. Lab, hindi ka pa ba ginaganahan kanina sa mga tumitingin sa akin? Nakita ko yun, Lab, at nakaramdam naman ako. Lab, gusto ko lang yung kwento mo kasi hindi ko nakita para lalo akong magsabik. Bigla akong kinakabahan at nilalamig. Gusto ko nang ipagtapat ang nagawa ko na nagpaubaya ako sa ibang lalaki. Pero parang nasigurado ko na hanggang imahinasyon lang na gusto niya na lang pala yun. Paano ko ipapaliwanag na iyon ang akala ko sa inaasam niya at natanim sa isipan ko ang idea niya. Kaya sa sariling kagustuhan ko na din kaya ako nagpagalaw sa iba. Siguradong magagalit si Samuel. Naramdaman siguro ni Samuel ang panlalamig ko. Giniginaw ka ba? Hinaan ko ang aircon, Lab. Hindi, Lab. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Pampagana mo lang ba sa imagination mo yung mga kwentong binabasa mo? At ako yung inilalagay mo na babae. Lab, bakit mo naman naitatanong yan? Alam mo na dati yan. Sabi ni Samuel. Alam mo kasi kagabi, Lab, bigla at may naisip na ako na magandang regalo sa'yo. Na alam kong magugustuhan mo dahil sa mga pangarap mo na yan. Kaya lang, siguradong magagalit ka ngayon. Ano ba yun, Lab? Hindi kita maintindihan. Sabi ni Samuel. Lab, tapatin mo ako. Kaya na ba katindi ang pagkahilig mo?
dala ng pag-i-imagine mo? Tanong ko sa kanya. Siyempre, sobrang tindi love. Ramdam mo naman ang pagkasabik ko, di ba? Na parang gusto mo nang gawin ko sa tunay, di ba love? Sabi ko kay Samuel. Natahimik si Samuel. Napapansin ko kasi na ilang linggo ka nang parang normal lang ang pagkasabik mo sa akin, love. Ngayon sagutin mo ako honestly, Samuel. Naisip ko na parang gusto ko na ding magkatotoo ang imahinasyon mo. Magagalit ka ba sa akin pag magpagalaw ako sa iba? Sumagot si Samuel. Love, ang sa akin ay kung gusto mong gawin sa iba. Hindi yung ako ang naiisip mong pagbigyan dahil sa kagustuhan ko. Totoong pangarap ko at sabik na sabik ako sa'yo kapag naiisip kong kasama ka ng iba. Open na ba ang isipan mo na gawin yon, Danica my love? Kung open ka nga at sa sarili mong kagustuhan at maliligayahan ka ay okay lang at hindi ako magagalit. Iisipin ko lang na parte at pampagana ng buhay mag-asawa natin yun para hindi tayo magsawa at madagdagan ang excitement natin sa isa't isa. Meron ba ulit nagre-request na makatabi ka, love? Tanong ni Samuel. Hindi ka talaga magagalit? Sabi ko kay Samuel. Hindi, love. Sabi niya sabay yakap at halik sa akin. Meron nag-request kagabi, love. Ano nangyari? Tinanggihan mo ba, love? Tanong ulit ni Samuel. May kaba pa din ako pero buo na ang loob ko na sabihin. Bahala na talaga kung ano ang reaksyon ng asawa ko. Hindi ko na din mapapatagal na ilihim. Para magkaalaman na nagsalita ako. Naisip ko na iregalo sa iyo sa anniversary natin na magkatotoo ang pinapangarap mo. Kaya pumayag na ako sa kanya. O talaga? Yes. Talaga love, ginawa mo yun kagabi? Excited at maaliwalas ang mukha ng mister ko. Nawala na ang kaba at takot ko. Tumango ako nang nakangiti sa kanya at sinabing, gusto ko na din kasing maranasan, love. Habang tumatawag ka nga kagabi, ay nagpapaligaya kami, kaya hindi kita nasagot agad. Sino siya? At kwento mo, love, ano nangyari sa inyo? Siya si Reynold. Nakita mo na siya nang ihatid niya ako sa bahay. Anak siya ng may-ari ng account na hawak ko. Nakita ko nga, pogi yun ha. Type mo ba siya? Sabi ni Samuel. Love, attracted ako sa malaki niyang katawan. Sabi ko naman. Habang abala ako sa pagkukwento, ay nagsisimula na rin si Samuel na kumilos. Love, alam kong darating ang oras na to dahil sa ganda at kaseksihan mo. Dahil sa dami ng umaaligid sa'yo. Paano ka naman nakumbinsi ni Reynold, love? Panay kasi ang papuri niya sa kaseksihan ko. Nagugustuhan ko naman ang papuri niya at panay tingin niya. Medyo nakainom ako kaya nakaramdam na din ako. Inaya niya ako sa kwarto niya sa hotel. Nagkwentuhan muna kami. At nang sinabi niya na gusto niya ako, ay nadala na ako. At pumayag na ako sa kanya, love. Okay ba siya, love? Sabi ni Samuel. Oo, Samuel. Lahat ay dinaanan niya. May ipagmamalaki ba yung kay Reynold, love? Mas lamang pa din ang sayo, love. Sabi ko kay Samuel. Mabagal ang pangakilos ni Samuel dahil patuloy pa niya akong pinapakwento. Magaling din ba siya, love? Ang lakas ng resistensya niya, nakaapat kami. Parang wala na din sa sarili ang asawa ko, lalo nang marinig ang sinabi ko. Danica my love, gusto mo pa bang maulit na makasama ka ng iba? Sabi ni Samuel. Oo, Samuel. At dahil doon ay mabilis na nga naming narating ang dulo. Ngayon lang nangyari ang ganon kay Samuel dahil siguro sa sobrang nararamdaman namin na natupad ang pangarap niya sa akin at ako naman ay habang kinukwento ko ang sa amin ni Reynold. Happy? Sabi ko kay Samuel. Yes, very much. Sabi niya.
Hindi ka galit na may ibang lalaking nagpaligaya na sa akin? Sabi ko ulit. Hindi love, at hindi magbabago ang pagmamahal at pagtingin ko sa'yo. Tugon naman ni Samuel. Sabi ko naman kay Samuel, baka gusto mo din ng ibang babae, ay go ahead. Hindi din ako magagalit. Hindi Danica my love, pero ilalagay ko sa isip ko yan. Dahil ikaw lang ang babae sa akin. Na-flatter naman ako sa sinabi mo, love. At tinalikan ko siya. Nagtanong si Samuel. Ngayong normal na tayo at hindi na nakakaramdam ng L, gusto mo nga ba talaga yung ginawa mo kay Reynold kagabi? Noong una kong nalaman ang gusto mo para sa akin, ay hindi ko maisip na gawin yun, love. Pero pumapasok na din sa isip ko yung ano kaya ang pakiramdam. Hanggang sa unti-unti ay parang gusto ko nang gawin. Hinahanda ko lang ang sarili ko. Sa totoo lang ay nagustuhan ko. Dahil kakaiba ay parang ilang libong boltahe ang naramdaman ko habang kasama ako ni Reynold. Sabi ko kay Samuel. Kanina habang abala tayo ay oo ang sagot mo nang tanungin ko kung gusto mo pa bang maulit ang ganun sa iba. Tanong naman ni Samuel. Napailing lang ako at sinabi na napao lang ako nang tinanong niya yun. Dahil sa nararamdaman ko kanina. At hindi pa ako masyadong handa kagabi pero napaaga. Kaya ginawa kong pumayag na kagabi ay naisip ko lang na magkatotoo ang inaasam niya at iregalo ko sa kanya sa anniversary namin. Na-appreciate at napamahal ka pa sa akin lalo dahil naisip mo na matutuwa ako sa ginawa mo, love. Pero Danica, naranasan mo na at nagustuhan mo. Hindi malayo may mga sitwasyon na bumigay ka ulit. Hindi ako magagalit. Pero ito lang ang pakiusap ko. Walang lalaki na nakakasama mo na ang makakaulit ha. Baka sa pag-ulit-ulit ay mauwi ka sa isang relasyon. At hanggat maaari ay yung random na stranger lang. Sabi ni Samuel. Okay, gusto ko ang kondisyon mo na yan, love. Sagot ko kay Samuel. Ngumiti siya at sinabing, basta kwento mo na lang pag may makasama ka ulit na iba ha. At huwag mong kalimutang uminom ng gamot. Yes, my love. Ang sagot ko. At inumpisan niya ulit akong lambingin. Hindi ko na nabilang kung nakailan pa kami ni Samuel ng buong magdamag na iyon. Dahil sinasabayan ng pagkwento ko ng tungkol sa amin ni Reynold. 6:00 na ng umaga kami nang nakalabas kami ng building na iyon at sinabi ni Samuel na the best anniversary gift ang ibinigay ko sa kanya. Nangihina at latang-lata ako ng araw na iyon dahil 2 gabing magkasunod na matindi ang inabot ko kay Reynold at sa asawa ko. Well, lumipas na normal ang buhay naming mag-asawa pero lagi nang masigla ang bawat gabi namin. Tuloy ako sa trabaho ko. Marami pa rin akong naide-date na kliyente at mga ibang kalalakihan dahil sa kasama iyon sa aking trabaho. Hindi rin ilan ang humiling na makasama ako. Pero siguro hindi ko sila type o hindi nila matsyempohan na nakakaramdam ako o hindi lang ako gaanong interesado muna na pumayag sa iba dahil sa saya na inaabot ko ngayon mula sa asawa ko na si Samuel. Si Reynold nga ay nagkita kaming minsan at tumiling din ulit pero tinanggihan ko dahil sa kasunduan namin ni Samuel. Bala ko sana ay sa next wedding anniversary celebration ko ulit reregaluhan ng kwento ang aking mister. Pero may 2 lalaki akong natipuhan at nakakaramdam ako ng L. May isang foreigner at isang taxi driver. Mag-subscribe sa Secret XPG.